Eto mga po, mahabang kwentuhan, mahabang kwentuhan tayo kasi 15 minutes tong video na i-upload ko. So bahala kayo kung tatapusin nyo or hindi, pero magsasalita ako dito. So ngayon naggawa tayo na itong ating budol fight. Kasama ko yung aking pamangkin at ang aking mga kaibigan. Nakakatuwa po na minsan sa buhay natin nakakagawa tayo ng ganitong pagkakataon na kumain tayo ng maramihan na may iba't ibang ulam. Naalala ko nung panahon, I think that was 25 years ago, nung kabataan ko, halos yung pang-ulam namin ay kailangan namin hanapin sa bakuran o hindi kaya manghingi sa kapitbahay. Yun ang nakagawian namin noong mga panahon yun. Siyempre dahil sa hirap ng buhay, talagang kailangan gumawa mo ng paraan para mabuhay ka. Pero awa ng Diyos ngayon, kahit paano, naging okay na rin ang buhay natin. Nakakabili na tayo ng mga gusto natin gawin at kainin. Kaya po, simple lang pala ang sekreto sa buhay. What you think, what you get. Pero kailangan pagtrabahuhan mo lahat yun. Hindi pwedeng easy-easy ka lang. Hindi pwedeng parang wala lang. Kailangan pagtrabahuhan. Kasi ako naalala ko noon, nung bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat, huwag lang ako magutom. Pero, syempre, pinatrabahuan ko lahat yun. At naalala ko pa, nung nasa 30s ako ng edad, sabi ko, at the age of 35, magre-retire na ako. Ngayon, awa ng Diyos, nag-retire naman ako at the age of 35. At yung sinabi ko, magiging milyonaryo ako at the age of ganito, naging okay din naman. So, hindi naman sa pagyayabang, naging okay naman. Although maraming mga pagkakataon, nagkaroon tayo ng mga problema, nagkaroon tayo ng mga hindi magandang karanasan, pero yun ang nagpatibay sa atin para mas lalong lumaban sa buhay. Kung mapapansin nyo, noong mga nakaraang taon, halos lahat yata ng uploaded na videos ko ay puro puro pang MMK, puro problema, puro kapigatian, puro kalungkutan. Pero ngayon 2024, pinagpala tayo ni Lord kasi noong 2023 katapusan, December 31, 2023, napakagandang blessing ang binigay sa akin ni Lord na hiniling ko siya 20 years ago. Alam mo po, yung minsan nangyayari pala yung ganung bagay, akala mo hindi, pero mangyayari pala. Kaya huwag kayong mapagod na humiling kay Lord, magdasal at pagsikapan yung mga pangarap niyo sa buhay. Darating at darating din yan po. Kasi kahit anong problema, basta alam mo sa sarili mo, kakayanin mo lahat. Walang sino mang pwede pumigil sa'yo kasi alam mo kakayanin mo yun. Alam natin na po, hindi tayo perfecto. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong mga desisyon na mali, mga bagay na ginawa natin na mali, pero hindi natin yung pinagsisisihan. Lahat ng yun ay lumipas at nagkaroon ng magandang tatak o memory sa buhay natin. Ano man na mangyari, parte na yun ng buhay natin. Mali o maganda naging resulta, yan ang umubog sa atin para maging isang matibay at mas mangarap na mas mataas para sa sarili natin at sa ating pamilya. So ayan mga apo, nakakalungkot ng isipin na malayo tayo sa pamilya natin kasi bilang isang OFW, sadyang malayo tayo. Noon may mga pagkakataon na minsan may namamatay, wala kang magagawa kundi umiyak na lang kasi hindi ka na pwede umuwi ng Pilipinas ng ganun-ganun na lang, yung basta-basta ka na lang uuwi ng Pilipinas dahil gusto mo lang. Ayan, tuloy-tuloy yung pagkain namin dito, nagkakwentuhan kami ng mga buhay-buhay, kung ano lang mapagkwentuhan, pero nakakatuwa po na parte pa rin siya ng aming discussion, yung mga kung ano-ano lang mapagkwentuhan namin. Nakaka-relax din pala kumain ng budol fight, pero dapat siguraduhin mo po yung mga kasama mo, yung mga tao kasundo mo. Huwag ka magsasama, mag-budol fight ka, tapos budol din pala yung kasama mo. You have to be careful of that. Kasi sabi nga nila, ng mga tao nakapaligid sa'yo, yun ang malaking bagay na makapag-impact sa pagkatao mo, sa well-being mo. Kaya kapag alam mo po na negative na yung nasa paligid mo, iwasan mo na sila. Dahil hindi mo pwedeng baguhin ang ugali ng isang tao. Tanging ikaw lang ang pwede magbago ng pakikitungo mo sa kanila. Huwag mong hayaang masidla ka sa isang grupo o sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya. Kaya pakiwari mo, hindi ka na masaya sa isang tao, iwanan mo na. Mas maganda pang iwanan mo na lang kaysa mag-stay ka sa kanya. Lalo ka masasaktan, lalo ka mahihirapan. Yun lang naman na po ang napaka malinaw pa sa sabaw ng pusit.
So ayan, dahil mahaba-habang kwentuhan nga 'to, hindi ko na alam kung anong ikukuwento ko sa inyo kasi mga apo, medyo naantok na rin ako sa mga oras na 'to habang nagre-record ako ng video ng voice dito kasi nga medyo inaantok na rin talaga ako. Marami akong mga trabaho pag gagawin mamaya. Pero mas pinili ko mag-edit ng video kasi para mamaya upload ako. Kung inaakala ninyo na napakalaki ng kinikita ko dito sa pagbablog, mga apo, hindi ito ang bread and butter ni Lolo. Sadyang ginagawa lang natin to para kahit paano makapagpasaya tayo ng mga tao, makapagbigay tayo ng impact sa buhay nila, o hindi man 100% makatulong tayo sa kanila, kahit paano may mga taong nanonood sa atin. Kaya kung ikaw ay nanonood kay Lolo hanggang sa ngayon, maraming salamat na po at sana pagpalain ka ni Lord. At kung ikaw ay nakaabot dyan hanggang ngayon, please comment down below at huwag mong kalilimutan i-share at i-like ang video ni Lolo. So actually po, ito 15 minutes para itong video na to. Hindi ko alam kung ano ba sasabihin ko kasi napakahaba. Basta naalala ko lang noon na nung ako nag-a-apply papunta dito sa Saudi, naalala ko lang noon, ano yun madaling araw pa lang gumising na ako kasi sabi ko, kasi ang nangyari nun, may nag-iikot sa amin ng flyers, doon sa shop doon kung saan nagtatrabaho ako bilang manager. May nag-ikot doon. Sabi ko pa sa mga staff ko, huwag kayong maniwala doon kasi baka mamaya maging illegal recruited lang yan. Then eventually, dahil curious ako, chinek ko yung license ng agency. So shout out kay Ma'am Miss Melissa kasi sila yung mga taong nag-ikot-ikot doon. Hanggang ngayon, nandito pa na ako sa Saudi. Tapos, chinek ko yung agency. Sabi ko, legal naman pala. During that time, hindi pa uso yung cellphone na may internet. Ang uso pa noon ay yung Netopia. Yung magbabayad ka, I think that was 25 pesos before for an hour. So, yun, chinek ko yung agency. Okay naman, sabi ko, ayos pala itong agency to. Pwede pala ako mag-apply. So, kinabukasan, gumising ako ng maaga dahil alam ko, legal naman yung agency. Gumising ako ng umaga. Naalala ko, nagkumpisal muna ako sa Quiapo, Manila. Ang sabi naman sa akin sa Quiapo, Manila, pumunta ako sa Guadalupe at doon magnilay-nilay para magpare. Sabi ko, hindi ko naman gusto magpare. Kaya ayun, ginawa ko, nag-apply ulit, nagdiretso ako doon sa agency, sa Gulf Horizon, sa may Ermita. Hindi ko pa masyadong kabisado yung lugar na yun that time. Pero nagkasakali ako, nagtanong ako sa driver. Ayun, mabait naman yung jeepney driver at binaba niya ako doon sa may Ermita, sa Gulf Horizon, sa taas ng Jollibee. So yun, natuwa ako mga apo kasi nung time na nagpipila na kami doon, kailangan nila ng mag-fill up kayo ng application form, may bayad doon, I think 5 pesos that time. So, ang akala ko noon, kapag nag-Saudi ka, pupunta ka ng ibang bansa, kapag manager ka sa Pilipinas, mas mababa ang position mo. So, nilagay ko doon sa application form ko as waiter. Yung nag-a-assist doon sa amin, si Ma'am Melissa, nakita kasi nila naka-uniform ako pang manager. Sabi nila, manager ka para, sir, dito ka magkapalig ka dito. So, sineparate ako, doon ako napunta sa mga applicant na mga managerial. So, nung makatapos ng interview, nabigay ako ng feasibility study ko, yung projection ko, yung aking slideshow doon sa employer sa nag-interview. At natuwa ako kasi sa dami-dami na interview akong pinaiwan doon. So, naiwan ako. So, nagkantay ako, sabi ko, pag alas 2 ng hapon, wala pa din, hindi pa rin kami tinamag. Kasi imagine mo po, nag-start kami alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sabi ko, pag umabot pa ito ng alas 2 ng hapon, hindi pa ako natatawag ulit para bumalik, para malaman ng result, uuwi na ako. So, during that time, ewan ko, babantagantay pa ako. Sabi ko, magantay pa ako ng 15 minutes kasi late na ako sa trabaho ko. So, ayun, tinawag ako ni Ma'am Melissa. Sabi niya, Sir Jesus, pinapapasok ko ng employer. So, pumasok ako doon. Tapos sabi niya, Melissa, binulungan niya ako. Sabi niya, Sir Jesus, ikaw ang natanggap. Sabi ko, ako talaga, dami na ng aplikante. Tapos ako yung natanggap. Tapos, ayun, in-offer na sa akin yung sahod ni Mr. Elicuri. Actually, during that time, hindi ko alam kung magkano ang sahod. Basta, tinanggap ko lang. Wala pa akong alam eh. Hindi ko idea kung magkano ang reals. Basta yun na yun. Tinanggap ko na siya. Tuwan-tuwa na ako. Sobrang tuwa ako kasi may duty pa nga ako sa St. Thomas Square. Sa sobrang tawa ako, kulo na lang talunin ko yung third floor hanggang ground floor. Ayun, tuwa ako. Ang kagaguhan na po, ang kalokohan is wala pa akong passport that time. At napakahirap pa mag-apply ng passport during that time. So, nag-apply ako ng passport.
3 times ako na-reject kasi yung apelyido ng nanay ko magkaiba doon sa birth certificate ko. So umuwi pa ako sa Pilipinas, sa probinsya namin, para para ayusin yung apelyido ng nanay ko. So, parang during the time, frustrated na ako, makakaalis pa ba ako, hindi. Pero since makapal nga ang mukha ko at decidido akong umalis, ayun, ginawan ko ng paraan na maayos yung passport ko. So, bumalik ako sa Maynila. Pagbalik ko sa Maynila, nag-try ulit ako for the third time. Awa ng Diyos, natanggap ako. Natanggap yung mga credentials sa binigay ko, nakapagkuha ako ng passport. Pero nung mga time na yun, halos gusto ko nung tumalo sa flyover. Kasi sabi ko, no ba ito, wala na ako pag-asa makapag ibang bansa. Pero dahil nga sa lakas ng loob ko, talagang tsinagaan ko yun, nag-medical ako. So nakaalis ako nun, almost 1.5 lang months, nakaalis na ako nun. Nalala ko nun, ino-operan pa ako ni Ma'am Dory, yung sa dati kong company na tataasan yung sahod ko. Pero mas pinili ko pa rin yung ibang bansa kasi nga mas malaki yung sahod, mas times 2 doon sa sahod ko. Pero kung tutuusin, okay naman na yung trabaho ko during that time. Hindi naman ganun kabigat at masaya naman ako. Pero syempre may pangarap nga tayong gusto nating marating kahit paano. Ayun, tinanggap ko yung offer sa ibang bansa. So nung tinanggap ko siya, ayun, simula 2007 up to now, nandito pa rin ako sa Saudi. Almost 18 years na ako nagtatrabaho dito sa Saudi. Napakadami nang nangyari, napakadami nang lumipas, may namatay, may nabuhay, may bumalik, may umalis, pero nandito pa rin ako sa Saudi. Masaya naman ako sa nangyaring journey ng buhay ko dito sa Saudi. Kasi dito talaga hinubog yung professional career ko. Dito ko lahat natutunan, yung mga bagay-bagay. Kahit na paano, sabi ko nga, kung sa Pilipinas ako nito, hindi ko kikitain yung ganito eh. I mean, dapat times 3 ang buhay, times 4, times 5 pa. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, ang buhay, kahit tumanda ka na, makukuha mo lang SSS at separation pay doon sa employer mo. At saka yung separation pay mo, hindi din naman ganun kalaki. Sakto lang yun at hindi ka rin naman yayaman o hindi ka naman makakuha ng million. So awa ng Diyos, kahit dumaan tayo sa napakaraming pagsubok, masaya pa rin tayo. Alam mo po, nasa 12 minutes na tayo nagsasalita, tuloy-tuloy ito. At sina-challenge ko yung ibang mga vlogger dyan, mag-upload kayo ng 15 minutes video na salita lang kayo ng salita. Ilarawan nyo yung uri ng buhay ninyo, kung ano mga pinagdaanan nyo. So, ayun lang mga po. So, ngayon, awa ng Diyos, marami na tayong karanasan dito sa Saudi. At saka noon, akala ko nung first time ako, sabi ko, naku, yayaman na ako. Unang sakay ko sa aeroplano, lakas ng vibes ko noon. Lahat ng mga pagkain na hindi ko pa nakita, kinain ko kahit hindi masarap. Kinain ko talaga kasi sabi ko, pamayaman to. Kasi naalala ko noon, nung kabataan ko, sa bukid namin, pag may dumadaan na aeroplano, hinahabol ko yon hanggang sa maganda pa ako kasi sabi ko one day makakasakay din ako sa aeroplanong yan. So ayun, natupad nga. Basta what you think, what you get talaga mga apo. Huwag kang mapagod mangarap, huwag kang mapagod na maghiling kay Lord kasi ibibigay at ibibigay niya yan. What you think, what you get. Malamang late man maibigay. Imagine mo yung may-ari ng KFC at the age of 65 nagkaroon siya ng negosyo na hanggang ngayon ay meron pa rin siya. Kaya mga apo, tuloy lang ang pangarap, huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit ilang beses ka mabigo, ituloy mo lang yung pangarap mo. Kasi darating at darating din yung time na makukuha mo yung para sa'yo. Huwag ka lang mainip. Yun lang yung huwag ka lang mainip. Actually, apo, ba't nag-decide akong i-dub smash na lang to? Kasi ang hirap eh. Hindi ako marunong mag-edit. Hindi ako magaling mag-edit ng video. So, magaling lang ako magsalita pero hindi ako magaling mag-edit ng mga video. I'm trying na i-edit ko siya pero hindi talaga kaya. Kaya kung pinanood nyo ito hanggang dito, maraming salamat sa inyo mga apo. At sana pagpalain kayo ni Lord. Ngayon almost 15 minutes na ako nagdaldal. Dapat lang itong mga apo. 3 minutes lang. Umabot ako ng almost 15 minutes na nagsasalita. So ayan, dahil busog na kami, nag-iisip na kami kung ano na ang gagawin namin dyan. Dahil magpapaalam na rin kami sa inyo. Dahil busog na lahat, busog na kami. Halos kunti na lang natira sa mga kinakain namin. At apo, kung ikaw ay nandyan pa rin hanggang ngayon, #LoloJ ka para makasama ka sa parapol namin. Mamayang umaga, alas 8 ng umaga. Maraming salamat sa inyo mga apo at magkita-kita tayo mamaya 8 AM Philippine time para sa ating parapol. So mag #LoloJ ka para kasama ka agad automatic.
Sa mga previous vlog ko, yung mga nag-hashtagology, kasama na agad doon automatic sa aking pa-raffle mamaya. So maraming salamat mga po, at sa muli mag-ingat po tayo. Shout out kay Miss Luz Valdez. Maraming salamat sa iyo. Alam ko naman Miss Luz Valdez na pinapanood mo pa rin to hanggang sa dulo. Maraming salamat. Kita-kits alas 8 ng umaga Philippine time. Mamaya ilang oras na lang.